What's up mga kabahay? So, back to work tayo ulit, no? Explain ko lang uli ng mabilis itong ginawa natin na pivot hinge. So, pakita ko ito sa ilalim kung paano namin ginawa. So, ito yung ating cylindrical hinge. Di ba mahaba yan? Nasa mga almost 5 cm yan eh. So, kinat ko siya kasi naglagay ako ng lawas dito sa ibaba na 2 cm. So, kinat ko siya ng less than 2 cm, no? Para halos patong lang siya sa tile. And then yung nag-hold sa kanya, yung flat bar, ayun, no? Yung pinatorno natin, yung pinabutas natin sa machine shop. Tapos, nag-welding kami ng flat bar dito nakakapit dito sa 2x4. Siya naman yung nag-hold dito, tingnan nyo, kinombine ko siya. Ito yung pinatorno natin, ito naman yung winelding namin dito. At syempre, sinapinan namin ng flat bar din dito. Para hindi siya, dahil mas malambot itong tubular, mas matigas itong flat bar. Para mas matibay siya. So, tingnan nyo. Yan ang nag-hold sa kanya. Yung sa pivot niya, no? Sa taas, ganun din. Tingnan natin dito sa taas. Sa taas, ito yung pinakita ko kahapon. Sa baba, ito yung sa taas. Ito rin yung pinatorno natin sa machine shop. So, bali, pinagparis lang natin sila. Bali, kung mapapansin nyo, yung ano natin, yung cylindrical, nakapasok dito yan, nandito yan sa loob. Dahil binutas natin to. At yung kaparis niya nakapasok din dito. Dahil butas din to sa taas. Tapos winelding dito. So, ganyan siya nagpipivot. Napaka-gaan. Either way, pwede papasok. Then, palabas pwede, oh. Ay, bitawan lang natin siya. Oh. Napakalambot. No, nagsiswing siya, no? Swing type. Yan. Ganda, oh. Saka talagang pag may ipapasok ng gamit, pwedeng ganyan. Pwedeng ibukas ng ganyan. Isa pang advantage, wala kang makikitang hinge. Kung gumamit tayo dito ng hinge, dito, ng tubular, sisirain niya yung design, eh. Sisirain niya to, di ba? Kung gumamit naman tayo ng cylindrical dito, or track hinge, yung tinatawag na track hinge, nakalitaw pa rin. At hindi siya bubukas ng ganyan. Pero dahil sa ginawa natin na hinge, tingnan nyo kung paano siya nabubukas. Mabubukas mo po siya ng todo. Palabas man o paloob. Mabubukas mo yan ng todo. Full swing, no? Ayan, no? Mga bahay. So, yun. Ayos. Yan. Mamaya nga pala, abangan nyo, gagawa tayo ng comparison test ng mga water-based wood prime. Ayan si tropa natin, si Kenneth, no? Gagawa tayo ng comparison test ng mga water-based wood prime ng dalawang brand. Dalawang pinakasikat na brand. Itong Davis Timber Prime, wood primer. Water-based enamel. Tapos, meron din tayong Boysen wood prime, water-based wood primer din. O water-based enamel. Usong-uso na ngayon yan. Kasi nga, lalo sa mga kondo. Dahil doon sa amoy, isa papas drying itong mga to, no? Kaya maganda. Gagawa tayo ng comparison test dyan mamaya. Kung alin ang mas efficient, kung anong mas sulit sa kanilang dalawa, no? So, abangan nyo yan mamaya mga kabahay. Sasampulan natin yan. Tsaka sila, mami, kasi ayaw kasi nila yung na-experience nila sa dati namin ginawa. Ayaw nila ng maamoy yung pintura pagka binubuksan mo yung loob ng cabinet. Ayaw nila yun. So, yung enamel, alam nyo naman, maamoy, no? Tapos ito yung ginagawa ni Kenneth dito. Ito yung binabanggit ko na storage. Storage room ito. Yan. So, meron tayong base, meron tayong tatlong shelves. Tapos magkakaroon tayo ng tatlong drawer dito sa part na to. I-divide natin to sa 3. 1, 2, 3 drawer. Tapos meron pa shelf dito, pa L yan. Tapos nilagyan natin siya ng, para magmukha siya makapal. At saka, at the same time, tumibay. Nilagyan natin siya ng, casing. So, para maganda. Hindi ko, nakalimutan nga palang banggitin to, no? Nailagay na natin yung exhaust natin dito. Itong exhaust na to is reversible motor. Ibig sabihin, pag hinila ko tong string, magre-reverse yung ikot ng motor niya. So, kagandahan dito mga kabahay, kung mainit itong loob, at gusto mo maglabas siya ng mainit na hangin sa labas, pwede yun. And then kung malamig naman sa labas, kabaligtaran, alimbawa gabi or hapon na, at dito naman sa loob ang mainit, kailangan mo naman fresh air, hilain mo lang yung string na yun, magre-reverse siya. Magpapasok naman siya ng fresh na hangin dito sa loob ng bahay. So, napakaganda, no? Kung kung nandito lang kayo ngayon, although tirik yung araw, malamig dito sa area na to. Kasi nga, nagsisirculate yung hangin, no? Pumapasok dito galing labas. Tapos hindi na iipon dito yung mainit na hangin, nilalabas niya.
So, isa yan sa mga idea o tip ko sa inyo na pagka sa mga ganitong confined space na tinatawag. Yan, yung mga kulong na hindi na pwede lagyan ng bintana kasi nga kapitbahay dito, alam niyo naman sa mga townhouse. Eh, ganun talaga. Maglagay kayo ng exhaust at may advice ko sa inyo yung reversible motor. Dito naman, naka-install na yung dalawa nating exhaust ceiling type para sa kennel area. Wala. Ano ba? Hindi pa siya gumagana. Hindi pa tinap ni Mark, no? Pero ayun na siya, oh. Ayos na, no? Tapos si Puroy, nagmamasilya na siya rito. Piniprepare niya na to para sa painting works. Ito lang part na to, no? Dito, hindi na namin to mamasilyan at pipinturahan. Dahil wall cladding magka-cladding tayo doon. Ito yung mga cladding na gagawin. Ito. So, malapit na tayo mag-cladding mga kabahay. Ito na isukat na rin namin. Nabawasan na to, na-repair na to ni Kenneth. Saktuhan na to rito sa pinto. And then, ika-cladding na natin to. Malapit na tayo mag-cladding mga kabahay. Siguro bukas makakapag-cladding na tayo. Or depende kung unahin ko yung... Meron pa tayong cube ceiling dito na naka-cladding din. Baka pre-man ko muna to. Bago natin ituloy yung pagka-cladding, para minsanan na lang, no? So, abangan nyo mamaya kabahay, no? Mga kabahay ito. Itong comparison test natin sa dalawang brand ng wood frame. Malaking may tutulong nito sa inyo. Lalo sa mga nagdi-DIY para malaman natin. Kahit ako, hindi ko pa alam alin sa dalawa yung mas maganda, no? Or pareho ba silang maganda. Mamaya, i-check natin para magkaroon din kayo ng idea. So, nandito tayo ngayon sa mga kabahay, no? Nelson Variety Store dito sa Marina Arcade. Daw. So, dito kami bibili ng mga natin, gagamitin natin ng mga pin lights. Dito lang yan sa malapit sa LTO Marina Arcade sa Daw. Malapit sa dito yung LTO Nelson Variety Store. So, tingnan natin yung mga ilaw tsaka yung mga presyo nila. Ito, 4.5 ito. Sa mga pang living room, no? Sa mga ceiling light. 4.5 din to. So, siguro 4.5 lahat ito mga to. Nagre-range. Meron din sila mga pendant light, mga chandelier, ayan. Iba't ibang presyo, tapos mga lavatory, toilet bowl, ayan. Ito, wala silang presyo, no? Ito yung mga kinuha namin, mga Eastman, na mga pin light, no? Pakita ko sa inyo yung presyo ng kinuha namin. Pumunta kayo rito, meron pang makaka-discount pa kayo sa mga actual price, no? Ito yung kinuha namin, na pin light. Meron siyang white, meron din siyang warm. Pero meron din siyang tricolor. Yellow, white, warm, ganon. So, 200, discount pa tayo ng 50 pesos. Nakuha natin binigyan nila ng 150, no? Tapos itong malaking bilog, 250. Tapos 200 ito. Yan. Ito naman, handle to para sa mga glass door. Pinapakita ko lang sa inyo kasi ganito yung gagawin natin na handle ng ating gate, yung ginawa natin doon kila Ma'am May. Kasi sa atin di stainless, bakal na lang. Tapos gagawin na lang natin siyang black. Parang ganito yung pagka-black niya. Ito. Yan. Tapos yung mga shower nila dito is, ano ba ito magkano? Ito, 2.2. Yung tong klase. Ito yun, 2,200 to. Tapos may black series sila ito. Yung mga black series nila dito, tag 1.5 yata. Yung mga ganito. Mas mura dito kumpara sa Wilcon, no? Halos triple siguro yung presyo nito sa Wilcon. Ganda nito shower na to. Meron dito sa harap. Hanggang taas pa. Kaya malalapit lang dito sa Daw. Sa Daw ito Malalapit mga taga Angeles, San Fernando, Mabalacat. Or kahit Capas or Tarlac pa. Punta kayo dito sa Daw, sa Marina Arcade. Hanapin nyo lang yung pwesto nila dito. Ito mga pendant light tawag dito, no? Tapos, ayan, basta kompleto sila dito. Mga faucet meron din. Mas mura yung mga faucet dito kasi sa Wilcon galing na rin kami doble yung presyo doon sa Wilcon. Meron sila mga black series. Ayan. Ito yung pull out Nakabili na ako ng pull out dito dati. Hindi pala sa kabila naman yun, pero dito rin sa Marina. Nabili ko yun yung ginamit natin sa Paralaya. 3,000 ko nabili yun, yung ganito. Ayan. Ito yung mga pull out nila. Ito pull out din to. Ayan. Pero kung sa ano to bibilin sa Wilcon, baka double na yung price niyan.
So kung gusto nyo makatipid, punta kayo dito. Hindi pa nga pala tayo nakakapag wood frame, no? Doon sa ano. Kasi sinamahan ko muna sila ma'am. Mamaya siguro matutuloy natin yung pag-wood frame natin para makita natin yung kaibahan ng Boysen at saka ng Davis wood frame, no? Na water base o water base enamel. Yan. Ito naman, ito yung tinatawag na surface light. Hindi siya pinlight, meron siyang pinaka body, no? 250 daw yung ganito. 250. Tapos itong mga ito, meron na silang code. Hindi natin alam yung presyo niyan. Diyon, meron nga rin pala silang mga hood range. Ito. Itong La Cocina na to, ganito yung nabili ni Ma'am Beng eh. 4,000 yata nabili kung di ako nagkakamali. So, kung 4,000 dito, sa Wilcon naman na nakita kong pinakamamura, nasa mga 7K, no? Ito naman 7.5, ang ganda na nito. Yung gantong klase, oh. 7.5 na yan. Yan, meron na sila mga hood range. Tsaka mga mirror. Yun. So after natin dito, balik na tayo ulit sa Deca. Bibili muna pala kami ng mga pang gagamitin natin sa painting works. Sa pagbabarnis. Tapos, balik na tayo doon sa Deca. Papakita ko sa inyo yung tutuloy natin yung yung ginagawa natin na pagpipintura dun sa bed frame natin. So ayun mga kabayan, nakabalik na tayo, no. Galing tayo ng Marina Arcade sa Daw. So bali itong ginagawa ni Kenneth, yung face frame ng mga drawer sa storage. Dito 'yan. Storage cabinet natin. Tapos si Puroy, nagla-laminate ulit siya, no. Kasi may sumobra kami nito, itong laminate, no. Meron kami sumobra dun sa ginawa nating bed. Naisipan ko na i-laminate na itong mga pinto na to. Kaysa puti. White lang kasi sa perspective. So white pine naman yung ating laminate. Naisipan ko na dyan lang ilagay. Kumayag naman si Ma'am May. Kaya yun, tinuloy na natin. Tapos ito yung ginagawa ni matatapos na ni Kenneth mamaya to, no? Ayos na. Alright. So yun, drawer niya, oh. Yeah, sakto na to. Ganda na. Ayan, bali, ang ginamit natin concealed hinges, ang ginamit natin drawer slide dyan is 16 inches. Tapos yung depth ng ating drawers nasa mga 15. Tapos 60 cm naman yung natin dito. 60 cm ba ito, Net? Magmula dito? 60 o 24 inches. So yun. At ako naman, stress na, no? Hindi ko na may tutuloy. Sinabi ko kanina yung pagko-compare natin yung yung Boysen Wood Prime at saka yung Davis. Kaso nga lang, naubusan tayo ng oras kasi sinamahan natin sila Ma'am May bumili ng mga ilaw. Doon nga galing nga tayo kanina sa Daw, nakita nyo. So ngayon, lagpas na ng alas 3. Kaya ang mangyayari, para hindi na lang mahaba masyado yung video, hiwalay ko na lang yung video na yung mga kabahay, no? So ganito na lang, abangan nyo na lang yung yung video natin about sa comparison ng Davis Wood Prime at Boysen Wood Prime. Bukas ko na lang gagawin yun kasi mag-start ako ng ceiling natin mamaya. Ini-start na ni Mike yung pagpipintura sa mga loob ng cabinet natin. White lang yan. White lang to. So itong mga water base, yun ang advantage nila, hindi sila mabaho. So kung yun lalo na sa mga damit, para hindi dumikit yung amoy, kami talaga yun ang ginagawa namin. Ituturo ko sa inyo yun bukas din, pagka nag-start na nagpipintura si Michael dito. Tsaka ganun din, magbibigay na rin tayo ng tip pagka pinag-compare na natin yung Boysen Wood Prime, tsaka yung Davis Wood Prime. At tsaka ituturo ko pa sa inyo kung paano yung mga iba't ibang technique na pwedeng gawin kung gusto nyo gumamit ng water base dito. Or kung may nagtatanong, pwede po ba yung pwede ba ang latex sa kahoy? Merong pamamaraan, no? Meron ka munang dapat gawin para masabi natin na pwede mong gamitan ng latex yung kahoy. So, ang tawag doon ay pinagbabawal na technique. kaya kahit bawal yan, ituturo ko sa inyo yung mga kabahay, kahit bawal. So, ito yung gusto ko ma-start ngayon. Yung ceiling dito, yung cove ceiling, ito yan eh. Nakabili na kami ng strip light, no? Ito yung gagawin natin sa perspective. Ito, sa taas to ng cafe, para masimulan na yung cafe area, no? Itong cove ceiling na to, itong plano kong gawin. And then, masusunod na natin yung bar. Yung mismong bar cafe ito. Nakakilos na tayo rito na maayos. So, yun ang target natin gawin. Para makapag-cladding na tayo. Ito nga pala yung mga pinamili namin. Ito yung 10 branches na bolt-on, bolt type na
Yan, panel box natin, no? 10 branches siya, marami. Para marami tayo, may spare tayo. Individual natin kasi yung mga breaker na mga coffee maker, chiller, ice maker, malalakas yung mga yan, no? Ang price nga pala nito, medyo may kamahalan to. 4,000 yung price nito, mga kabahay. Ito palang pinaka-casing na to. Yan palang pinaka-housing niya, no? Yung pinaka-box, panel box niya. 4,000 na itong ganitong klase. Mas mura yung gano'n, yung mga miniature na tinatawag maliit. Pero gumamit na tayo ng mas malaki sa mga bolt-on para mas heavy duty. Sigurado na. Tapos mga GE. Yung mga breaker natin GE, no? Meron tayong 60 amps, 20 amps at 15 amps. Ito naman, gaya na sinabi ko kanina, natawaran natin to, no? From 200 pesos, naging na lang siyang 150. Naka-discount tayo ng 50 pesos per pieces. Ang laki ng discount. Kaya sa mga malalapit, pwede kayong pumunta doon sa Daw. Doon sa... Sinabi ko yung pangalan ng pwesto nila kanina, no? Makakalimutin ako eh. Umuwi lang ako sa Deac, hindi ko na alam yung pangalan ng pwesto nila. Oh, biruin nyo, 150 lang to. LED na to. Ayan, no? Ganda. Para dito yan, sa mga ilaw dito, sa taas. Ayan. Tapos meron din tayong strip light. Ito naman strip light na to, warm color nito, no, yung yellow, warm. 130 pesos per meter lang. Sa Wilco, nang mahal nung tinanong namin, nasa 500 yata. Hindi ko alam anong brand yun, pero masyado malaki yung diferensya nila, no? Ito pa ba yung nabili namin? Tapos ito yung mga ano nila, driver. Mga 12 volts driver nila ito. Para pwede mo siyang direktang saksak. Meron to. Kukonect mo lang to eh. Ito, yan. So, 12 volts. Yung driver ng mga ano natin, no? So, yun ang mga pricing niyan, mga kabahay. Yan. So, merienda muna. Na, Mike. Kati-kati muna. Si Katrabaho. Katrabaho, Michael Olada, ang kanyang channel. What's up? What's up? Pa-subscribe na mo. Pa-subscribe niyo daw siya, mga kabahay, no? So, update tayo mamaya. Galing na rin tayo sa kabila, no? Sa phase 4. Update tayo mamaya doon. Pakita ko sa inyo yung nagagawa nila doon. Tapos na yung ano natin, no? Yung sa master's bedroom natin. Tapos na yung queen size bed natin doon. With 3 drawer and 2 storage, no? Okay. Update ko kayo mamaya kabahay. Pati yung doon sa tiling sa kitchen. Papakita ko sa inyo. Alright, so ito na yung nagawa namin ni Mike na framing na namin. Kaya pa namin sanang tapusin na ngayon to, masarahan. Kaso may gagawin pa si Mark sa mga electrical, no? May ayusin pa daw siya bukas, baka bukas na natin to isara. So nag-overtime kami, ayan, madilim na. Past 4 na kasi namin nasimulan to ni Mike na framingan namin. So baka magulungan kayo sa framing niya, no? Bali, yung isang buo na 4 feet dito yan. Tsaka lalagpas doon yung sa may cove natin. Nakalagpas tayo ng 20 cm, tapos naka-frame dito yan yung cove. Yung ilaw niya nasa loob. Yan. So ginamit lang natin itong mga scrap namin na plywood na 3/4, no? Para mapaikutan to. Hindi naman kasi mahalaga yan na magandang maging itsura niya, ng importante matibay. Ayan, no? Importante maging siya matibay, no? Kasi matatakpan lang yung mga kabahay. Makikita nyo lang dyan is yung plywood na 10mm o yung 1/2 ang ilalagay namin dyan. And then, cladding. Naka-cladding nga kaya maganda. Maraming ilaw yung mga kabahay, no? Tingnan natin dito sa perspective. Ito tayo. At yung mga ilaw niya na 3 dito, 2, 2, 6. Yan. 6 na pin light. Tapos meron pa siyang cove sa harap at sa gilid. Sana ba?
Dito yata. Ayun pala. Ito yung cove light, oh. Yung gagawin natin. So, after natin ma-cladding ito, finish, gagawin na natin yung cafe. Ito. Yung bar cafe. So, yun yung kasunod niya mga kabay. Abangan nyo yun. At, si Kenneth, nagsayag na, no? gutom na kami. Masarap yung ulam namin, eh. Nagsayang siya, ang dami. Saan yung ulam natin, Mike? Masarap yung ulam natin, eh. Kala baka sabihin nila pang mahirap lang, ha? Oh, yeah. Tingnan yung ulam namin, no? Hot and spicy. Diba? Hats. Ang dami nilang hat, kaya hats sila. Pag isa lang, hats lang eh. Kaso marami kami, hat kami, di ba? Kaya hats. Meron kami ng apretada, yan. Apretada galing Canada. Yan, kaya hindi basta-basta ito. Apretada yan. Kahit dilata, at least galing Canada na, Mike. Kaya, ano yan, hindi basta-basta yan, pang mayaman. Tingnan niyo mga kabay, napakaliwanag na. Ginawa ni Mark dito. Napailaw niya na yung tatlong, ano natin, no? Tatlong pin lights natin. Square yung mga pin light natin, no? Tapos dito matatanggal niya, meron mga parang drop light, ano ba yun? Parang chandelier o, pendant light dito, parang ganun. Meron yan, tatanggalin din yan. Tapos may cove tayo doon, may cove tayo rito, may cove, strip light tayo dyan. So, yeah, may strip light tayo dyan. Tapos dito sa cove, strip light din yung gagamitin natin, binilan sa Marina Arcade, kanina sa Dao. Tapos na batakan na ng masilya ni ano to, ni Mike. Ganon din nito. Yan, so bukas, pwede nang lihain. Pagka nilihan niya na yan, pwede niya nang bukas, pa-primer na siya, no? Tapos na rin yung ating storage cabinet. Ito yung ginawa ni tropa natin si Kenneth. Ayan. So, marami tayong na-accomplish ngayong araw. Kahit pa paano. Sa kabila, tapos na rin yung bed frame. Papakita ko sa inyo bukas. Bukas na lang. Gabi na. Ate, yan, no? Yung cabinet natin dito. Tatlo yan. Oh. Wala pa nga lang handle, no? Baka yung handle dito, baka gusto nila mami yung ganon, yung kamukha na lang doon sa may bedroom. Ganon na lang natin gagawin. Ready na yan. Bukas na lang natin yung kung ganon ang mangyayari. Kung gusto nila ng ganon. Alright. Dito naman. Ayan. Gumagana pa rin yung exhaust natin, no? Ni-reverse ko siya, no? Ni-reverse ko siya. Di ba? Reversible yung motor niya. Dahil madilim na at malamig na sa labas, ni-reverse ko yung pan niya para magpasok naman siya ng fresh air dito. Kaya, kung mararamdaman nyo ngayon, ang lamig dito ng hangin. So, salamat sa panonood mga kabahay. Subaybayan nyo bukas yung pagpapatuloy natin dito sa project. Makikita nyo matatapos na ito bukas. At saka, ano pa ba, yung sinasabi ko doon tungkol doon sa mga wood frame na water base. Baka bukas magawa natin yung vlog about doon, yung comparison natin, no? So, salamat sa panonood mga kabahay.